Magandang araw po sa lahat ng nakakinig ng aking vlog. Ito na naman po si Ball Square para sa Ball Square Basketball. Now, para po sa vlog na to, ang pag-uusapan po natin yung medyo mainit na issue na kung ang rain or shine nila so Painters ba ay makakapasok sa finals. O kung sabi natin kung ano ba yung chance nila na makapasok sila sa finals. Now, ang gagawin natin dito, we're going to start yung tinatawag nating part 1 is yung pag-aaralan natin kung nasaan na ba yung standing nila. And then it's going to be followed by yung tinatawag natin na sino ba yung mga huli pa makakalaban nila at ano yung mga magiging scenario dito. And then finally, since pinag-uusapan natin dito kung ano ba yung chance nila, kung sila ba yung makakapasok sa finals, kailangan balikan natin yung mismong lineup nila ng 2016 kung saan sino ba yung mga naglaro nun at nakapag-champion sila ng time na yon. So parang tatlong part ang vlog na to. And then we're going to start now. Ang part 1 po ng vlog natin, ang pag-uusapan ko dito, yung tinatawag nating standing ngayon ng rain or shine. Now, kagabi nagkaroon sila ng laban ng Phoenix kung saan sila ay natalo. Now, hindi muna ako mag-comment tungkol doon, magbibigay ako ng ibang analysis tungkol dito. Pero I'm just going to state yung standing nila. So, bago sila lumaban sa Phoenix, they were 7-0. So, wala silang talo, pero kagabi naglaban sila ng Phoenix at nagkaroon sila ng unang talo. So siguro in a way mabuti na rin yun kasi habang dumadami yung panalo nila at mahaba yung streak, medyo nagkakaroon kasi ng pressure din sa mga player kung kailan ba sila matatalo. So the last 4 games kahit paano nawala na ng konti yung pressure na yun kasi wala na silang inalagaan na streak dito Pero if you look dito, yung nakikita natin ngayon sa screen nyo, sunod-sunod dyan na panalo from 1 to 7. Game 1 to Game 7 and then after Game 8 natalo na sila. Now, pag tinitingnan natin dito yung mga quality ng kalaban ng Rain or Shine, nagkaroon na sila ng 4 na kalaban against non-contender. Ito yung mga hindi pumapasok sa playoffs and also 4 na kalaban na I think contender. Now, sa mga non-contender na kalaban nila, ang talagang kartada nila is 3-1. Which means natalo sila ng isang beses ng isang non-contender which is Phoenix, that is kagabi. And then yung tatlong non-contender na natalo nila is yung Macau, Blackwater at saka Terra Firma. So yung non-contender ko, that's just another name for yung parang medyo mahina na team. So sa mga contender naman na team, 4-0 sila which means 4 yung panalo nila and then wala silang talo. Now, ang tinalo nila is TNT, Meralco, SMB, Converge. Now, take note, yung tatlo dito medyo magulo ng konti ng natalo nila. Yung sa TNT nang tinalo nila, medyo hindi pa nakaka-adjust yung TNT sa laro ni Bolbol Yung Meralco naman, wala silang import noon. That was an impressive win. Pero, pwedeng naging complacent yung Meralco. Yung sa SMB naman, medyo magulo din yung import nila with Justin Pato, natalo nila. And of course, alam natin yung Converge, magulo talaga. Magulo yung buong system nila. Kaya hindi ko naman tinidismiss na hindi convincing yung panalo nila. Pero, yun nga lang, pag tinitingnan natin yung mga teams na to, they were actually going through a certain issue ng mga panahon na yan. Kaya medyo parang I think medyo mas naging madali para sa Rain or Shine. Pero I'm not dismissing na sila nanalo sila dahil medyo mahina yung team o may gulo sa team. Panalo is panalo pa rin. Whether kung may condition man na nangyayari sa kalaban nila na team. Okay po, ngayon pong na-discussion natin yung mga history nila, yung unang 8 laro. Meron pa po silang 4 na laro na lalaroin nila hanggang matapos yung elimination. And by the way, pasensya niyo kung naririnig yung mga background sound sa labas yun, yung magtataw, yung mga ingay ng bata kasi ayan na yan part na yun ng vlog ko talaga so hindi na natin maiwasan yun kung sakaring may maririnig yung background sound. Now okay, balik tayo dito. So natapos na natin yung tinatawag natin na 8 laro nila, that is already over, and then meron pa silang 4 na laro na dapat nating abangan. Now take note, ang kartada ngayon ng Rain or Shine standing nila is 7-1 and then ang remaining games nila is with Magnolia, NLEX, Ginebra, and then Titan Ultra. Now, take note, yung sunod-sunod na 3 laro nila to, ito medyo mabibigat to ng konti. Although, I think yung Magnolia medyo light ng konti kasi parang medyo nagugulahan din ako sa mga laro nila Pero still, loaded pa rin yung lineup ng Magnolia. So, yung Magnolia, NLEX at saka Ginebra, this will be troublesome. Now, pwede na tayo gumawa rito ng projection kung ano yung pwedeng mga maging senaryo.
Sabihin na lang natin, for example, in the rest of the 4 games that is remaining is matalo sila, ang probably standing nila will be 7-5. Ito yung tinatawag nating worst case scenario. Worst case scenario nila yan. So, ang worst case scenario, kung sakaling matalo sila sa apat na to, they will be 7-5. Now, ang tanong dito, 7-5 ba makakapasok na sila sa playoffs? Yes, I think makakapasok na sila sa playoff nito 7-5. Pero probably kung ang question is kung papasok ba sila sa top 4, probably hindi eh. 7-5 is medyo pwedeng pumasok pero pwede ring hindi eh. So as much as possible, yung next 4 games dito ng Rain or Shine is dapat hindi sila matalo sa apat na to, kasi pag natalo sila, mangyayari pwedeng pumasok sila sa quarterfinals pero baka nasa bottom 4 sila. So, hindi sila twice to beat. Now, just in case gumanda ulit yung laro nila, unlike ng katulad ng laro nila ng Phoenix, ang best case scenario naman is yung matalo nila lahat to. So, pag natalo nila lahat to, ang mangyayari dito, ang magiging kartada nila is 11-1. So, pag 11-1 yan, automatic, probably number 1 na sila sa standing. At pag number 1 sila sa standing, ang mangyayari niyan, they are twice to beat. At ang makakalaban nila ay nasa 8th spot ng nakapasok sa quarterfinals. So, that is a good thing. Now, kung sakaling sabihin natin na magbibigay tayo ng medyo realistic na scenario, ang nakikita ko dyan na probably ito yung mangyari sa kanila. Kasi ang nakikita ko lang talagang pwede na kayang-kaya nilang talunin is yung Titan Ultra eh. Yung tatlo, ito pwedeng manalo, pwedeng matalo with Magnolia, NX at saka Ginebra. Kaya sasabihin ko na lang, for the sake lang of simplicity, pwedeng sabihin na lang, o sige, natalo sila ng tatlo na yan. At nanalo sila sa Titan Ultra. Ang standing pa rin nila is magiging 8-4, which I think probably makakapasok pa rin sila sa twice to beat advantage. Probably nasa 4th spot sila o kaya 3rd spot. Depende sa maging laro rin ng mga ibang team. Pero I think at standing na 8-4, they already have a good chance na makapasok sila sa top 4 elimination, which is yung hinahanap nila na twice to beat. And finally, para matapos natin yung first part nitong vlog na to, kung sakaling makapasok na sila sa quarterfinals and then sabihin na lang natin meron silang makakarap na team, ang talagang kinakatakutan ko lang na team na makaharap nila itong dalawa, yung tropang 5G at saka yung San Miguel Beerman. Now, take note, tinalo nila pareho to eh. So, tinalo nila ng second game nila yung tropang 5G. And then, very recent lang na natalo nila yung San Miguel Beerman. Ito yung malaking lamang nila ng third quarter and then muntikan pa silang mahabol. Actually, muntikan pa silang matalo dito eh. Now, this one, medyo kinakabahan ako ng konti pag ito yung nakalaban nila sa quarterfinals o kaya sa semifinals. Ako, I think yung tropang 5G at saka yung SMB, papasok to ng twice to beat eh. So malamang pag pumasok sila ng twice to beat, hindi nila makalaban to sa quarterfinals. Instead, makalaban nila to sa semifinals. Now, why do you think I'm worried kung sakaling makakalaban nila ito kahit natalo nila ng elimination? Now, in the first place, I think yung tropang 5G nakapag-adjust na sa ugali ni Bolbol. Kasi nung unang laban ng tropang 5G and then second game to ng Rain or Shine, I think yung ugali ni Bolbol hindi pa natutunogan ng taga TNT. Yung parang nagkakaroon pa sila ng clashes. Now, I think ang ginawa nila dito ng tropang 5G, instead of actually trying to convince Bolbol na sumunod sa gusto nila, ang ginawa dito ng tropang 5G, sila na lang yung nag-adjust sa ugali ni Bolbol. Yung parang hindi na nila nilabanan, kasi pag hindi nila kinokontradict si Bolbol, maganda yung nilalaro na ito, walang problema. So I think ganun yung ginawa. Kaya if you actually look yung mga huling laban ng tropang 5G or TNT, kung saan maganda na yung pinapakita ni Bolbol, hindi na nila sinasaway kung sakaling ayaw magpa-interview o kaya kung may mga pinapakitang parang ugali na hindi nila maintindihan. Instead, sila na lang yung umintindi, and they're actually getting the benefit na nananalo sila at maganda yung laro ni Bolbol. So pagdating ng semifinals, kung makakalaban nila ito, tropang
TNT will be a different team kasi nga alam na nila kung paano gamitin si Bolbol ngayon. Now, the second team na medyo kinakabahan ako kung makakalaban nila ito sa semifinals. Semifinals to, I think magta-top 4 to is that San Miguel. Now, yung San Miguel, muntika na sila matalo nito, pero yung panahon na nakalaban nila yung San Miguel ng elimination, si Justin Patton yung import na parang may problema yata sa pag-iisip kasi after this one, bigla na lang siyang nawala eh. Bigla na lang nawala at napalitan siya. Now, yung pumalit na import dito, si Benny Boatwright, dating best import yan, best import at maganda yung pinapakita. Yung unang game na bumalik siya, he actually scored 41 points and then pinapakita nito yung mga sa susunod na laro. Maganda na yung chemistry nito with the other teammates kasi naging import na nila to dati eh. So that is going to be the problem. So going into the semifinals, if the rain or shine is actually serious na makapasok sila sa finals, etong dalawang team na to yung talagang medyo kakabahan ka na ma-meet mo sila sa semifinals. Kasi dito sa dalawang team na to nahihirapan talaga yung rain or shine eh. May history na sila na talagang hirap sila sa dalawang team na to. Ngayong natapos na po natin yung pag-discuss sa part 1, dalawang part lang pala to, akala ko part 3. Kinumpress ko na pala. So pupunta na tayo sa part 2. Ito yung tinatawag nating history ng playoffs ng Rain or Shine. And then sasabihin ko yung dahilan o yung sa tingin kong pinakadahilan kung bakit hindi sila nakapasok ng finals. Now, ng last season pa, maganda na yung lalaro nila eh. Actually, titingnan natin yung 49th season, 3 beses nakapasok sila sa semifinals. Maraming nagpipredict na hindi sila makakapasok sa semifinals because of the lineup, pero nakapasok sila sa semifinals eh. Now, yung first conference, they were second in standing. Ng second conference, 6 sila, and then yung last 7, and then pumasok sila sa semifinals. By the way, yung third conference dito, ito yung All Filipino eh. So, eto yung first one, yung semifinals, sumasok sila dito kasi kahit paano meron silang import dito si Aaron Puller na kumbaga si Aaron Puller yung sumasalo sa lahat ng responsibility ng isang center kasi doon medyo mahina yung rain or shine. So, kahit paano nakapasok sila dyan sa semifinals, nakalaban nila yung TNT, pero tinalo sila ng TNT. Now, that is the same yung pagdating ng second conference kung kailan meron din silang import si Dion Thompson at na siyang sumalo sa pinaka-center responsibility, nagagawa niya yon, nakalaban ulit nila yung TNT at tatalo ulit sila. Now, if you're going to ask me kung ano yung dahilan kung bakit hindi sila nakapasok ng finals, pagdating dito kasi meron silang center which is of course si Aaron Puller o kaya si Dion Thompson, pero yun nga lang, pag nawawala ng import, sabihin natin nagpahinga yung import, wala nang pumapalit sa kanya. So ang center na ginagamit kasi nila dito is either si Kit Dato o kaya si Bo Belga, which I think hindi naman ganun talaga kagaling na center. Si Kit Dato, he plays more like a forward talaga eh. Hindi siya center talaga. And then, of course, si Belga medyo nagkakaedad na rin, kaya hindi na rin ganun ka-effective. So, kapag nawawala na yung center nila na import, medyo bumababa yung laro nila. Another thing na naging problema kung bakit hindi sila nakapasok dito ng finals is that wala silang shooter talaga dito eh. Walang shooter yung masasabi natin yung rain or shine. Now, ng first conference, nagkaroon tayo ng pag-asa sa shooter with Felix Lametti. Maganda yung shooting niya dito eh. Pero pagdating ng second conference, parang nawawala na yung shooting niya. Pwedeng nabantayan na siya ng ibang mga defender niya kasi natunugan na magaling sa outside shooting eh. Nung panahon na to si Felix Lametti, wala siyang slashing move. So, pag binantayan siya, dinikutan siya sa labas, wala nang i-score to, ipapasa na lang sa labas. That is the story for the first conference at saka yung second conference. Now, yung third conference naman, pumasok sila kahit all Filipino. This time, wala silang import dito. Natalo again sila sa TNT. This time, ang problema nga, of course, ang kahinaan nila is yung center position at saka yung tinatawag natin na shooting. So, wala pareho yan. So, nakatatlong semifinals sila last 49 season pero di sila pumasok ng finals because meron silang kakulangan doon. Now, pagdating ng 15th season, pumasok sila ng quarterfinals. Second sila sa standing pero natalo sila sa quarterfinals sa Meralco. Now, ang pinaka-reason dito is that yung Meralco kasi is a bad matchup para sa Rain or Shine. Now, in the first place, pagdating ng quarterfinals, kalaban nila yung Meralco, wala na silang center dyan na masasabing magaling talaga kasi si Kit Dato na mukhang okay na kahit paning laro, nagkaroon ng injury.
kaya hindi na siya nakapaglaro nito. Ito yung nagkaroon siya ng parang problema sa tuhod, yung bigla na lang siyang bumagsak. So, out siya for the whole 50th season. Ang tumatayo sa kanilang center dito ay si Belga na may problema din sa mata. And then, hindi mata, sa vertigo yan eh. May problema siya sa vertigo. And then si Porter na ganun din, na medyo hindi rin magaling na center. And of course, si Luis Villegas, pinaglaro nila dito, na sumakit ulit yung tuhod. So, automatic, bad matchup rito yung Meralco kasi matatangkad yung Meralco eh. So, nandun si Almazan, nandun si Bates. So, dun pa lang natalo na sila. Another thing na nagka-problema dito sa matchup, yung matchup sa point guard. Yung point guard ng Rain or Shine dito, medyo maliit with Karakot at saka Asistio. Ang medyo malaking point guard nila si Limeti, hindi effective kasi wala kang shooting nun. And of course, si Pringle, binabad nila dito na wala rin yung laro kasi meron palang iniinda rin sa tuhod. So, nangyari, yung mga point guard ng Meralco, talagang nabuli lang sila kasi malalaking point guard nito si Aaron Black at saka si Banquero eh. So ang nangyari doon, mismatch na nga sila pagdating sa center, mismatch din sila pagdating ng point guard. Eventually yung Meralco yung nakapasok sa semifinals. At yun po yung history ng playoff nila ng 49th season at saka ng 50th season. Now, kasi yung usapan ngayon kung makakapasok ba sila sa finals eh. So para masabi natin o ma-predict natin kung meron ba sila pag-asa talaga makapasok ngayon, kailangan balikan na natin yung last championship nila 2016. And then tingnan natin yung mga players, kung ano ba yung mga players na yon. Now you're looking at the screen, ito yung mga players na naglaro ng 2016 na nag-champion sila. If you look, ang kakulangan dito ng Rain or Shine ngayon, nandito lahat ng sa 2016 lineup eh. Now, dito wala silang problema sa height kasi kahit hindi naman ganun talaga ka-elite o ganun kagaling yung mga center nila, kahit paano yung isang batang Bo Belga, 2016 to, at saka JR Kenyahan, at saka meron pa silang Raymond Almazan, ibig sabihin kahit magpahinga yung import, na siyang tumatay yung center doon, kahit paano mapupunan nyo nila Belga at saka nila Kenyahan. And of course, si Almazan. And another thing na mapapansin mo sa lineup na to, meron sila dito dalawang shooter na talagang shooter eh. Actually, tatlo nga to eh. So, si Jeff Chan, ng panahon na to ng 2016, kilala na sa pagiging shooter. Talagang medyo consistent na siya. And then, kasama pa si Chris Chu at saka si Don Toriano. Si Chris Chu, medyo consistent naman to sa shooter talaga eh. Si Don Toriano, medyo nadidevelop pa lang. Pero nandun na yung potential o yung upside na magiging siyang shooter. Now, pag tinitingnan natin, if we're going to compare yung mga position nito regarding sa 2016 at saka 2026, and then makakita tayo ng kahit paano ng hope na meron talagang pag-asa na makapasok sa finals ang Rain or Shine. Now, ang first thing na pag-usapan natin yung sa point guard. Now, yung sa point guard, pag tinitingnan natin to, yung 2016 point guard, that is Paulie. And then, of course, Gabe Norwood is actually a point guard to. And then, makabalik ka Hanmisi. Now, eto yung point guard ng Ross ngayon, meron silang 5. Si Pringles medyo nasa injury at injury rin si Limeti. Pero, sabihin na lang natin si David, si Asistio, si Karakot, si Limeti, si Pringle, kahit paano okay naman yung laro nila sana eh. Yun nga lang, hindi natin pwede kumpara to kay Paulie at saka Maverick Hanmisi. Si Hanmisi noon malaking point guard to, rookie siya nito, pero kahit paano nagpapakita na ng potential na magaling na point guard. Bata pa nito si Hanmisi. Si Paulie naman, of course, superstar na siya ng panahon na to eh. So, pag kinukumpara natin yung dalawa, pwede nating sabihin na lamang pa rin yung 2016 point guard as compared sa mga point guard ngayon ng Ross. Now, ang pinakagusto ko ngayon sa point guard ng Ross will be si Felix Limeti kasi parang gumanda na ulit yung laro niya, may shooting na siya, at saka mayroon na rin siyang slashing move. At saka ito yung nakikita ko na future point guard nila si Joshua David. Now, pag pinapanood ko to, medyo gusto ko yung laro niya. Una, matangkad siya, 6-footer, malaking katawan. Mukhang mataas din yung basketball IQ niya. He can also play the inside and the outside. Kaya siguro kung sakaling mag-i-invest yung Rain or Shine in a future point guard na pwede na lang develop, pwede na nila tingnan si Joshua David kasi tama yung height, yung skill set niya is okay naman. Si Karakot kasi minsan inconsistent to eh. Si Asistio naman medyo maliit. So that is my evaluation of the point guard
as comparison with the 2016 against the 2026 point guard. So, ang lamang dito ay 2016. Pagdating naman sa shooting guard, ito naman siya. So, yung shooting guard naman ng Ross ng 2016, that is Jericho Cruz, Chris Chu, Jerick Teng. Sa 2026, that is Adrian Nocum, si Mamuyak, and of course si Deo Quahaw, na hindi ko alam kung bakit hindi masyado ginagamit, kahit nagpapakita naman ng consistency sa outside shooting. Now, eto pag kinumpara ko to, pwede ko sabihin na lamang dito yung 2026 eh. Kasi sa 2026, kahit paano, mas gusto ko na yung laro nila as compared sa mga nang nasa 2016. Now, yung sa 2016 shooting guard nila, magaling naman si Jericho Cruz at si Chris Chu. Pero I think wala namang mas magaling si Nocum as compared sa any of these three. Kaya when it comes to the comparison between the shooting guard ng 2016 at saka 2026, ibibigay ko yung lamang dito sa mga 2026. So, dito lamang na sila. Pagdating naman sa third position, yung tinatawag nating small forward. Ang small forward dito ng Rain or Shine ng 2016, that is Jeff Chan, Don Trillano, Jerry Ibanez, saka si Mimes. So sa 2026, ang small forward nila is si Clarito, si Balonso, at saka yung rookie nila na si Jun Roque. Now, dito ibibigay kong lamang sa small forward ng 2016 kasi si Jeff Chan ng panahon na to, siya na yung pinaka-deadly shooter sa PBA eh. At saka si Don Trillano doon. Now, nakikita ko lang dito na shooter sa small forward, yung may potential si Jude Roque. Pero rookie pa lang yan eh, kaya parang nadidevelop pa lang. Si Clarito naman parang laro niyan katulad ng kay Ibanez. Kaya when we're actually comparing 2016 at 2026, I think medyo mas lamang pa rin in terms of talent and skill yung nasa 2016 lineup ng Rain or Shine. Ang fourth position po na gagawin natin comparison, ito po yung para sa power forward. Now, yung 2016 ng power forward ng Ross na championship is Jewel Pandarada at saka si Ronnie Matias. Pagdating naman sa 2026, that is Santillan, Manaytay, and of course Kailan Chongson. Now, yung dalawa na to is si Jewel Pandarada at saka si Ronnie Matias. They are actually more of a role player type of point guard. So, pag kinukumpara natin dalawa, defensive wise, mas lamang yung dalawa na to. Mas magaling yung depensa nila. Pero pagdating naman sa scoring, mas magaling naman yung nasa 2026. Ako, kung bibigay ko yung lamang dito, I think ibibigay ko lamang sa 2026. Because I think si Kalen Chongson is actually much better than Jewel Panparada or Ronnie Matias. Now, si Santillan can be inconsistent, pero kahit paano, he is a better scorer than either Jewel o kaya si Ronnie Matias. So, lamang nga sa depensa yung 2016, pero lamang naman sa opensa yung tinatawag nating 2026 lineup. And by the way, si Manaytay has potential naman eh. Although ngayon parang hindi pa siya nagpapakita ng talagang galing, nandun yung upside niya na he can be an all-around power forward. So, ibibigay ko lamang dito sa mga power forward ng 2026. And finally, we go to the center. So, yung center ng Rain or Shine ng 2016, that is Raymond Albusan, Bo Belga, at saka si JR Kenyahan. Yung center naman ng 2026, ito yung pumapalit sa import, that is Luis Villegas, at saka si Bo Belga pa rin, nandito pa rin. Na hindi natin pwede sabihin na makakancel natin yung dalawang Bo Belga kasi hindi pwede yun eh. Yung Bo Belga ng 2016, ito medyo bata pa siya na ito. So, ibig sabihin, medyo mas mabilis pa kumilos, nakakapaglaro pa ng at least 20 minutes at saka medyo consistent pa. So yung Bo Belga ngayon medyo 6 minutes na lang naglalaro to at minsan nga hindi na pinaglalaro kasi may problema to sa health yung vertigo niya. Si Luis Villegas naman is actually doing good right now. Yun nga lang, medyo naalalayan pa rin kasi galing na to sa injury. 3 years yung injured eh. So ngayon, wala naman, di naman nagpapakita yung dati niyang problema, which is actually a good thing. Pero if you're actually going to compare yung tinatawag nating 2016 sa 2026 na center, obviously lamang na lamang yung 2016, nandito si Almazan, and then bata pa si Belga at si Ganyahan. So ngayon, medyo mahina pa rin yung pinaka-center ng Rain or Shine pag wala na yung import. So that is one thing na dapat pagtuunan nila ng pansin pagdating ng draft ng 51st season. And finally, the last player comparison, I think comparison ng dalawang import ng 2016, that is Pierre Nice. And then, ito naman,
Ngayon, that is Jalen Johnson. Now, ito pwede ko sabihin na equal lang kasi kung naalala mo yung dalawang to, yung magkabuka, pareho lang sila ng height at pareho lang sila ng katawan. Actually, mas malaki pa yung kay Niles eh. Malapad na sila ng Niles eh. Si Niles is more pa defender, si Jalen Johnson is more pa scorer. Pero kapag ginawa natin yung comparison, pwede natin sabihin na equal lang. So, nagagawa nila pareho yung talagang hinihingi ng rain or shine na man in the middle, kumbaga yung rim protector na hinihingi nila. So, they are both equal. Now, finally, para ma-summarize natin yung mga nangyari dito, ito tinitingnan natin yung table dito. So, sa point guard, lamang yung 2016. Sa shooting guard, lamang yung 2026. Sa small forward, lamang yung 2016. Sa power forward, medyo lamang yung 2026 pero straight lang. Sa center, lamang na lamang yung 2016 team. Lamang na lamang sila. Sa import, pareho lang. So, pag binigyan natin yan ng grade, yung grade ng 2016 team is nasa 3.5. Yung grade naman ito ng 2026 is 2.5. Which means, hindi pa naaabot ng team na rain or shine yung level ng team ng 2016. So, ibig ba sabihin na ito, hindi sila makakapasok sa finals? O kaya makakapag-championship? Ako, in my own opinion, I think pwede na silang makapasok sa finals ngayon eh. Ang talagang balakid lang nila is yung TNT at saka yung SMB. Pero kung makakapag-champion sila, parang baka medyo malabo pa eh. Kasi at the moment, meron pa rin silang mga weakness na hindi nila napupunan. So, yung pagdating sa shooting, nagawa na nila ng paraan kasi yung mga bago nilang recruit, shooter yung mga yan eh. So, si Vince David can shoot from the outside. Si Deo Quao is a good shooter. Magaling na shooter to. Hindi lang masyado ginagamit ngayon. And then of course si Junior Roques nagpapakita rin ng shooting from the outside. And also take note si Lameti parang bumalik na yung shooting niya. So kahit paano yung shooting nila will not be a problem in the future. Pero ngayong conference medyo nadidevelop parang kasi yung mga rookie. Kaya hindi pa natin masasabi na magiging silang consistent. Pero pwede ma-develop yan in the next conference na mas magiging magaling pa sila shooter. Pagdating sa center, problema pa rin. Although si Luis Villegas nagpapakita ng consistency as a center, pero still kulang pa rin. Villegas cannot do it alone. Siguro pag dumating yung bumalik si Datu at dalawa na sila naglalaro sa center position, then yun, magkakaroon na ng pag-asa yung rain or shine. So, ang final verdict ko dito, I think they have a good chance of entering the final, pero kung magcha-champion sila ngayong conference, I think medyo malabo. So that is my opinion. At dito po natapos ang aking vlog. Ito yung tinatawag kong road to finals, rain or shine. Ano ba talaga yung pag-asa nila? This is an unbiased opinion ha. Now ako, rain or shine ako eh. Akala nga ng iba. Parang lagi yung tinitira yung rain or shine. Pero rain or shine ako. I like yung mga independent team sana. Pero hindi naman ibig sabihin na magiging bias ako sa opinion. Sasabihin ko kung ano yung opinion ko sa kanila. Whether or not I actually support the team. So that is it. So thank you very much for listening to my vlog. Till next